Ngayon mga paps, pag-uusapan natin yung flat na gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. At yun nga no, pag-uusapan natin yung flat na gulong. Kasi ito just a story lang. Kanina habang nagdadrive ako, may nakita akong isang pulang kotse na sedan. At naaawa na ako doon sa gulong kasi nirarunning flat niya. So, ano ba yung problema pag nirunning flat natin ng isang gulong? Okay, pag nirunning flat kasi natin ng isang gulong o wala ng hangin yan, mabilis na masisira yan. Lalo na kung yung gulong na yon ay nandun sa side na umiikot. Kasi yung kotse na yon is sedan, so unahan yung flat and front wheel drive yon. So pag gano'n ang sistema, mas mabilis na masisira yung gulong nun. So ang mangyayari kasi doon, yung loob ng gulong na yon is kakainin nung rim. So pag yan ay binulcanize, binuksan, makikita doon na maraming kayod. So parang maraming pulbos ng gulong. So ang mangyayari noon, pwedeng maganda pa yung labas, pero yung loob upod na. So yan yung problema pag nirarunning flat ang isang gulong. So pwedeng ayos yung labas, maganda pa, walang problema, pero pag sinilip mo na yung loob, yun na, upod na. Actually, yan yung isa sa mga common na issue kung bakit sumasabog yung mga gulong. Yung mga gulong na nirunning flat, tapos ginagamit ulit o ginagamit pa rin. Kasi ito yan mga paps, no? Sakaling yung isang gulong ay nirunning flat ninyo, nagkaroon na yan ng kayod sa loob, mas better na gawin nyo na lang siyang spare tire kung wala kayong budget. Then gamitin nyo na lang yung spare ninyo kung pares lang naman yung size as your tire na talaga. Okay? Yan ang isang idea dyan. Pero ito para to sa mga new car owner or new driver dyan na hindi alam kasi yung feeling na flat na pala yung gulong nung dinadrive nilang kotse. So yan yung i-share ko sa inyo. Ano ba yung feeling ng isang flat na gulong? So isa sa mapapansin ninyo, pag flat ang gulong ninyo, medyo tabing yung inyong sasakyan. So pwedeng kung saan yung flat o walang hangin, tabingi yan. Nakapaling doon yung kotse ninyo. Yan, isa na sa mga indication. Then, kung sa harap yan, may tendency na medyo may bigat ng konti yung steering. Lalo na kung nililiko ninyo doon sa side na hindi doon sa flat. Kumbaga kina-counter ninyo, medyo may bigat ng konti. Kasi yan sa mga pwede nyo ma-experience dyan, yung parang may bigat ng konti yung manubela. Then, mapapansin nyo rin, habang umaandar kayo o tumatakbo kayo, parang pumapaling siya pa kanan or pa kaliwa, kahit pantay naman yung manubela ninyo. Or minsan, yung manubela, pumapaling din. Lalo na kung sa harap yan, pumapaling yan. So, ganun yung mga pwede nyo ma-experience yan. Then, pag tumatakbo kayo, parang parang may plak, parang ganun yung tunog. So sorry kung ano man yung indication kumbaga parang meron kayong kakaibang maririnig dun sa mga gulong ninyo. Para siyang gomang tumutunog, lalo na kung mabilis na, maririnig niyo yan na parang yung gulong na then yun, parang hirap yung inyong sasakyan na umarangkada. Yan ang mga pwede yung ma-experience pag flat na yung gulong ng kotse na dinadrive ninyo. Okay, so wag niyo irarunning flat. Pero ito, sige kung sakali man, kasi ako, tinatry ko sana siyang habulin. Kaso traffic So, nauuna siya sa akin. So, may distansya naman kami talaga. Siguro mga 2 sasakyan yung distansya namin. Kaso mas nauna siya sa akin. So, gusto ko sanang i-aware siya na flat na yung gulong niya. Huwag niya nang itakbo. So, paano ba natin ina-aware yung mga driver kung sakali man na flat yung gulong? Kasi ang alam ko, pag ganyan na nakita mo yung kapwa mo driver na flat yung gulong niya, pwede mong i-hand signal, pwede mong businahan, baba mo yung bintana, tapos ganun mo. Yan. Yung ibang driver na iintindihan to Yung iba naman ganun. Yan. Pero normally, ganyan. Yan yung hand signal. Ewan ko correct nyo na lang ako kung tama yung hand signal ko. Kasi ang alam ko ganito. Halimbawa, may kapwa ka driver na umaandar, flat yung gulong, tapos baba mo yung tapos ganun mo. Yan. Tapos turo mo yung baba, tapos ganun. Ayan. Pero
Kung meron man, or ano, pwedeng baba, tas ganon. Yan, di ba? Parang ano, no? Parang, ano talkative, ganon. Pero hindi, actually yun yung alam kong ano. Pero, kung may alam kayo, comment down below nyo nga, para at least, aware din naman ako kung paano ba binibigyan ng hand signal. Kasi, syempre, pag mabilis kayo, or maingay, hindi kayo maririnig eh. So, mayroon namang hand signal yan na mag-i-indicate na flat na yung gulong. Okay? So, yan yung ano natin. Tapos, yun nga, kung sakali man ano, na sa ganyang senaryo, kasi ito mga paps, no, kung yung gulong ninyo may hangin pa, like for example, ang normal na gulong is around mga 30 PSI. Kung may hangin pa yan ng mga kahit mga 10 PSI, pwede nyo pang itakbo yan ng dahan-dahan. Hanggang sa dumating kayo sa pinakamalapit na may pump. Ba, may gas station. Tapos pwede nyo ilagay ng mga 30, 35. Tapos tsaka kayo maghanap ng vulcanizing shop. Actually, ganyan ang common na ginagawa ko eh. So, halimbawa, napansin ko, medyo flat yung gulong ko silip ko. So, pag na-confirm ko na medyo flat, okay, pupunta na ako sa, pwedeng maghahanap muna ako ng gas station. Kung wala akong makitang vulcanizing shop, gas station muna. So, kung yung gas station, meron siyang, nagpapump siya ng hangin, okay, kakargahan ko ng hangin. Kasi normally, sa mga tubeless tire, lalo na kung ang butas lang naman ay gapako lang naman na maliliit, hindi naman yan agad-agad nagdi-deflate. Mga aabutin niya ng ilang kilometers pa bago mag-deflate. So, ang idea, pwede nyo siyang karga ng hangin. Tapos, tsaka kayo maghanap ng vulcanizing shop. So, ganun yung, para sa akin, yan yung isa sa mga ginagawa ko. Kasi, nakakapagod din naman magpalit ng gulong, sa totoo lang. Kasi, tatanggalin ko yung spare tire, tatanggalin ko yung gulong, lalagay ko yung spare tire, babalik ko yung gulong doon sa ano. So, nakakapagod siya. So, kung mapapansin niyo ng early sana na paplat na yung gulong ninyo, much better. Kasi, pag dinala nyo naman yun sa mga vulcanizing shop, sila na yung bahala, 'di ba? So, wala nang effort. So, yun yung pinaka-idea. Pero yun nga mga paps, no, yung mga ganyang klase ng gulong, yung mga ni-running flat, tapos nagkaroon siya ng kayod sa loob, nagkaroon siya ng mga pulbos na itim, ayan na, wag ninyong gagamitin ninyan as your personal na tire na talaga na ginagamit palagi. Pero kung nagtitipid kayo, gawin nyo lang siyang spare tire. Okay? So, yan yung pinaka-idea, no? Kasi, yun nga, may possibility kasi na pag highway driving yan, tapos uminit yung gulong, yan yung mga reason kung bakit pumuputok yung gulong. 'Di ba? So, yung iba, hindi nila alam yon na yung gulong pa na ginamit nila is ni-running flat nila before. Eventually, gamit sila ng gamit. So, ang ending, nung yun, pumuputok. 'Di ba? So, yan mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea dun sa mga vlogs natin na related. Ito, shinare ko lang sa inyo para at least kung sakali man na nandun kayo sa point na flat yung gulong, ano ba yung pwede nyong gawin? Okay? So, yan mga paps, no, sana na kayo kasi ito, shinare ko lang kasi nakita ko lang at naawa lang ako doon sa gulong, kaya napablog ako ng ganito. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.